Okay. So, tatlong setup gamit natin ngayon. Dalawang medium or isang medium heavy, tapos isang ultralight. So, yung setup natin last episode, yun din yung gamit ko ngayon. So, baitcaster na ultralight or BFS, naka 6 pounds na mainline, Casking Zephyr partner sa Casking Max Steel Rod. So ultralight to. Tapos meron tayong medium heavy na spinning setup. Ang setup nito Sedona 3000, yan, Sedona. Tapos mainline niya, ayan, ang mainline is 15 pounds. Tapos naka 25 pounds na top line. And then syempre lahat ng rod natin Casking Max Steel. Sa baitcaster naman, ito medium setup to, 15 pounds na main line, top line na 17 pounds na monofilament. Tapos ang baitcaster natin is Casking Verus partner sa Max Steel rod. So yung medium natin naka 3 rig setup yan. So tatlong hook, tatlong circle hook, tapos naka floating. Si ultralight natin naka split rig, floating din. So tayo natin kung may mahuli tayo later. Oy, ito scotch tilapia. Oh, di ba? Ito hindi ko napansin. First catch natin, arroyo. Pwede na. Ay, tanggal. Pangatin natin to, pangate. Tilapia. Janitor siguro. Tilapia pa din. Ano ba? Hindi na to. Sukay tayo ng tilapia. Ano ba? Laki-laki din. Ilagay natin to dito. May kasama na yung unang huli natin. Wala yung kumakagat Oh, ito huli. Ito ang huli. Ito ang huli. Sure to huli to. Oh, di ba? Oh. Malaki to. Uy. Oh, laki ah. Lapla, tilapia. Oh, lapla. Nice one. Uy. Uy, ang laki. Mukha na agad to. Diba? Ang laki oh. Lapla oh. Very nice. Eka, lagay natin to sa net. Huli. Uy. Uy, malaki ulit to. Oh, bangos. Bangos. Uy. Bangos, bangos. Uy. Mataling pa yung bangos. Uy, nice one. Good size. Pwede to. Pwede to, pwede to. Mabangos din. Oh.
Nakadali din ng bangos. Yung dali. Yun. Uy. Laking tilapia. Nice one. Ano ba? Aray. Laking arroyo to ah. Ano basahan natin? Lang. Tinik. Secret weapon. Op. Nakadali. Laking arroyo. Sa masa kumagat. Yun. Ang laki. Nice to ah. Lumalaki na yung mga arroyo dito ah. Nice one. Baby ang nahuli. Ayan, habang nag-aantay tayo na may mahuli, pag-usapan natin yung tackle na gusto mo or yung una mong tackle setup. Bigyan kita ng konting tips. Yung tips na to based lang to sa experience ko, kung ano yung ginawa ko nung first time ako nag-fishing, tapos ano yung setup na gamit ko. So lahat to opinion ko lang. So ikaw pa rin magde-decide kung ano talaga yung gusto mong setup. So number 1, nag-set ako ng budget para sa fishing gears ko. So yung unang fishing gear ko, inabot siya ng 2,000. Mga 2,000 mahigit ganun. Mga 2,223 set na yon. May tali na siya, may braided line na yon, may hooks na, may telescopic rod na, at saka spinning reel. So doon ako nag-start. Ngayon, hindi ko sinasabi mag spinning reel ka din or mag telescopic rod ka din. Depende sa budget na gusto mo. Nung panahon na yon, dahil hindi naman ako madalas mag fishing, so okay na ako sa 2,000 pesos na setup. Nakakahuli pa rin naman siya ng isda. So number 1, pag naset mo na yung budget mo, saan ka mag-fishing? Yun yung pangalawa. Kasi kung mag-fish pan ka or magdadagat ka, kailangan mo ng medyo mas pricey na setup. Kasi pagka sa dagat ka nag-fishing, kailangan yung gamit mo saltwater approved. Kasi kung hindi, mabilis siya masisira, mabilis siyang kakalawangin unless masipag ka mag-maintain. Araw-araw mo siya or hindi naman araw-araw, every time na gagamitin mo, lilinisin mo siya. So yun yung difference ng freshwater fishing sa saltwater. So una, budget. Pangalawa, spot. Pangatlo, ano yung fishing method mo? Maglo-lures ka ba all the time or magbe-bait and wait ka? Kasi yun yung magde-determine kung anong klase ng setup yung kailangan mo. Ultralight ba, medium heavy, pati yung haba. Ano ba siya? 1.8 meters, 2.2, 2.5, 3 meters, ayun. So yung fishing method mo yung magde-determine ng haba ng fishing rod mo. So after nun, pag naset mo na yung budget, yung spot mo kung saan ka mag-fishing, tapos alam mo na din yung method ng pag-fishing mo, pwede ka nang bumili. Ngayon, kung ang pagpipilian mo is bait casting or spinning rod, parehas naman na pwede sa beginners yon. Ang difference lang, si spinning, mas mabilis talaga siyang gamitin. Kagaya nitong Shimano Sedona, hindi siya masyadong komplikado. Open mo lang yung bail, pag itcha mo, pwede na. Unlike pagka naka bait caster ka, ito, iseset mo pa yung tension knob nya, iseset mo rin yung brakes nya. So lahat yan natututunan. Pwede ka mag YouTube, lahat yun nandun na rin. So ang pagpipilian mo na lang kung gusto mo na pagdating dun
or kada palit mo ng lures itcha ka na agad, pwede ka sa spinning. Pagka naman gusto mo medyo may challenge ng konti, dito ka sa bait casting setup. Kasi sa bait casting, kada palit mo ng lures, titimplahin mo ulit yung tension niya tsaka yung brakes. Kasi pag hindi mo tinimpla yon, magbo-bird's nest ka lang or backlash, magbubuhol-buhol lang yung main line mo. Tapos ang next nun na pag-i-investan mo, kung budget talaga, kung tight yung budget mo, mag-invest ka sa magandang hooks tsaka magandang line. Kasi yun yung gagamitin mo talaga panlaban ng isda eh, di ba? Kahit maliit yan, kahit malaki yan, kung hindi maganda yung gamit mong hook tsaka hindi maganda yung line mo, mapuputulan ka lang, di ba? Sayang, hindi mo makukuha yung isda, hindi mo siya malaland. So sa beginning ng pag-fishing mo, maganda mag-practice ng monoline or yung monofilament tanse, kasi mura siya. Lalo kung magbe-bait casting setup ka, pagka braid ginamit mo tapos first time mo, yung unang backlash, pagka hindi mo natanggal, tapon lahat ng tali mo. Magkano ang braided line compare mo sa monoline? Parang sa mid-tier na braided line, yung 500 meters nila nasa more than 500 na din eh, diba? So kung hindi mo magagamit ng maayos yung linya, tapon agad yung pera mo. Pagka fishing line ka, merong 600 pesos, tapos parang less than 400 lang siya. 600 meters na yon, I mean, diba? So kahit paulit-ulit ka mag-backlash, pag nagpalit ka ng line, hindi ganun kamahal. So yun yung perks ng beginner ka tapos naka-bait casting setup ka. Pero lahat yan natututunan, konting practice lang yan. Pag natimpla mo na yung tension knob mo tsaka yung brakes mo, okay na yun, wala nang problema, itsaka na lang ng itsa. Tapos in terms of long term use naman, plus tip na lang ulit, pagka naglo-lure fishing ka, mas madaling gamitin ang bait cast. Kasi gaya nito, pag reel mo, hindi ka na mag-o-open ng bail, pindot ka na lang dito, itcha, tas reel na ulit. Unlike pagka naka spinning ka, pag itcha mo, kuklose mo pa yung bail bago mo i-reel, bago mo siya ikutin, diba? So yun yung mga experience ko nung nag-start ako mag-fishing. So madaling gamitin ang spinning setup, as in mabilis siya, hindi siya kasing komplikado ng bait casting setup. Tapos hindi mo rin kailangan tansyain yung hangin, kasi pagka mahangin, pag anbawa naka-against ka sa hangin tas naka bait casting setup ka, pag mali yung setup mo ng brakes tsaka ng tension knob, unang itcha mo pa lang, backlash agad yan, bubuhol-buhol agad yan dito, dahil yung labas ng tali mo tas yung ikot ng spool magkaiba. So pagka hindi nagsabay yung labas ng tali, ikot ng spool, backlash na agad yon. So kung beginner ka tapos ganun yung may experience mo, hindi mo ma-enjoy yung fishing, diba? Tapos in terms naman sa rod, kung maglo-lure fishing ka, mas maganda na nasa 1.8 meters pataas yung gamit mo, or mga 7 feet, kasi mas malayo mo mahagis yung lure mo, regardless yan kung ultralight or naka medium setup ka. Pagka naka 7 feet ka, basta tama lahat ng setup mo, malayo yung itcha mo. Yun yung difference ng maiksing rod sa mahabang rod. Tapos in terms naman sa paglaban ng isda, basta maayos din yung hook mo, hindi siya makakawala eh. Kasi may experience ako dati, bumili ko sa online shop ng yung maramihan na hooks, isang set, iba-ibang size na siya, napuputol, as in yung hook napuputol siya mag-isa. So simula nun, nag-invest na ako ng konti sa sa hooks. Ang gamit ko sa ultralight ko, mustad hooks, yung J hook na offset tsaka yung straight. Yun yung paborito ko ngayon, kasi hindi siya madaling kalawangin, tapos hindi rin siya basta-basta nasisira. So
okay siyang gamitin. Sa medium heavy naman, naka circle hook ako. Yung circle hook na yon, hindi rin siya ganun kamahal, parang nasa 100 pesos siya mahigit, tapos 100 pieces na siya. Okay naman, nakakapagland ng bangos, cream dory, tapos hindi rin siya kinakalawang agad. So yun yung mga tips ko sa pag setup mo ng unang tackle gear mo or unang fishing gear mo. So mag-invest ka sa magandang hook, magandang line, tapos pag alam mo na yung setup mo, alam mo na yung spot mo, dun ka mag-determine kung gusto mo ng 7 foot na rod or below 6 feet na rod. Tapos yung power naman or yung laki ng reel mo, okay na yung 3,000 pababa. Kasi kung gagamit ka ng 3,000 pataas, mabigat na siya or tapos sayang din yung line, kumbaga naiipon lang siya, hindi siya nagagamit ng maayos. Kasi bawa dito sa Aling Nene, gagamit ka ng 5,000 size na rod or 4,000 size na rod, anhin mo yung linya, diba? Hindi naman to ganun kalalim, at the same time madali labanan yung isda, diba? Gagamit ka lang naman ng malaking reel kung sobrang lalim na nung tubig na pag-fishingan mo or nung spot mo, or kung naka jigging ka, jigging setup ka, kailangan mo ng malaking reel tsaka madaming line kasi malalim yung tubig. Pero kung di naman ganun kalalim, inshore fishing lang or pond fishing, okay na yung 3,000 pababa. Malakas na yun, maganda na yung setup mo na yun. So yun lang, recap natin yung tips na binigay ko. Alamin mo yung budget mo, alamin mo yung spot mo, alamin mo yung fishing method mo, tapos mag-invest ka sa magandang line tsaka magandang hook, mabubuo mo na yung setup mo. Yun yung tip ko. So kung may napulot ka or may gusto ka pang itanong, i-comment mo lang, replyan natin yan. Thank you. Oy, fish on, fish on. Janitor siguro to. Janitor to. Oh, di ba? Sabi na janitor eh. Janitor oh. Oh, di ba? Ay. Ang laki. Ang laking janitor. Kinaya ng 6 pounds yan, no? 6 pounds na tansi. Ano ba? Ulit lang. Dalawa yung tama eh. Pati buntot eh. Ito muna. Ulit. Kumakulit. Ano ba? Ang laki oh. Alam dyan janitor to. Ang laki oh. Oh. Panis. Tapon natin to. Uy, nakatanggal. Sayang. Nagtanggal. Wala yung floater. Ayun. Ano to? Uy, bangos. Uy. Bangos nga. Oh, biya. Eh, bangos. Oh, biya. Oh. Eh, second bangos. Pumul pa. Eh, bangos. Ayan natin to dito. Bangos pa. Oh. Teka lang.
bangos. Fish on. Tilapia. Arroyo. Akala ko pa kung ano eh. Tilapia. Mangongolekta na naman tayo ng arroyo. Uwiin natin to. Tanggal. Aray. Tanggal lang. Nice one. Fish on. Janitor to. Uy! Ang tanggal. Mabit pa. Janitor siguro yun. Tanggal lang. Sayang ah. Ano to? Janitor. Pangalan dyan na yan. Gulatin na paing ko ah. Tsempuan pa. Nadaanan lang siguro to. Pangalan dyan na yan no? Uy! Tilapia. Good size. Good size na yung tilapia. Aray. Tinilansikan na naman tayo sa damit ng tilapia. Lanjo na yan. Putik-putik na naman. Good size tilapia. Putik-putik tayo. Lanjo. Yan. Nakakawala. Mission. Uy. Malaban. Wala ang floater natin. Yun. Opya. Opya. Dito. Uy. Bangos. Bangos pa. Oo, kadali pa ng bangos oh. Ang laki din. Opya. Uy. Yun. Mga dumulas. Basahan, basahan. Mga dumulas. Opya. Bangos pa. Lakas ah. Pang ilang bangos na to. Pwede na. Good size din ng bangos ah. Pangatlong bangos pa lang yun. Dali. Ayun, uwian na. Magana na, magpa 5:10 na, past 5 na. So uwian na tayo. Tsaka mahirap abutin ng dilim dito sa Aling Nene, walang ilaw. Meron pang dalawang nakakast pero mukhang wala nang kakagat eh.
Tsaka tinapon ko na din lahat ng pamain. So yun, balik na lang tayo ulit. Achieve naman yung goal natin, yung 3 pamingwit na ginamit ko. Nakahuli naman lahat ng isda. Tapos ito yung catch natin. Palinis na lang natin to. Meron akong